So yun so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong lumalabas ngayon na survey dyan po sa Davao City na lamang na daw po si Carlo Nograles para po sa pagka-mayor dyan nga po sa Davao City. At dahil nga po dito sa survey po na to, no, hindi po ito matanggap ng mga DDS, especially itong si Mr. 1 Million, si Jason Sa taga Davao ata to, no? So ito pag-usapan ngayon natin to, no? So una, nag-post ito si Jason Sa na ito. O may pustahan pa, no? Actually, ang cheap ng pustahan na to eh. So sabi dito, Jason Sa, survey ba ka mo? Pustahan sa Davao City election. Malalim ang tawagan. O Duterte ang llamado versus Nograles Dejado. Sahod na 100 na tama na 1,000. Di ba akala ko ba 1,000,000 yung sweldo ni Jason sa SMNI kada buwan as consultant. Tapos makikipagpustahan siya ng 100 lang, no? Parang ang cheap naman, no? Sabi dito, nung Lunes ay may nagpalabas ng survey result daw sa Davao City Politics at lamang si Carlo Nograles na may 43% laban sa 38% lang daw ang nakuha ni Digong. Yan. So, ako, iba ang basa ko. Kahit pa na magsayaw, so whatsoever, no? So, ngayon, puntahan natin yung survey, no? Ito po yung survey na nilabas ng, Social Pulse. Hindi, actually, ako gusto ko manalo ang mga Nograles po dyan sa Davao City. Di ba? Pero, syempre po kasi, ang naglabas po ng survey, Social Pulse. So, actually, meron naman siya opisina daw. 'Di ba? At meron siyang website ng Social Pulse sa may meron siyang website at meron siyang opisina sa BGC. Pero syempre parang lang ako, no? Yung pangalan kasi Social Pulse eh. So parang Social Weather Station tsaka Pulsation na nagsama. And by the way, ito pag-usapan ngayon natin to, no? Yung sabi dito, ito nga yun, 43% si Nograles. 38% si Duterte na nakakulong. Nakakulong. Okay. Tapos si Bishop Rod, 15%. Tapos si Tano Silito, di ba may mga matakbo pa palang ganito sa Davao, no? Tapos si Julian Jonathan, no? Okay. Julian Jonathan, 2%, no? So ngayon mga kababayan, no? Kasi ito yung pinaka-question ko dito. Alam naman po natin na si Digong nga po ay nakakulong na. So, paano to? Pwede pa ba siyang tumakbo bilang presidente? Bilang mayor ng Davao City. But siya po ay nakakulong. So actually, sumagot po dito si George Garcia. Okay? So ang point dito, no, wag magpakampante si Carlo Nograles na siya po ang magiging mayor na po ng Davao City. Real talk lang po tayo, di ba? Ako gusto ko manalo si Carlo Nograles. Pero kahit po na nakakulong po si Digong, kung pagbabasihan po natin yung sinasabi nga po ng COMELEC at base po sa batas, wag muna magpakampante itong si Carlo Nograles. Kasi nga po ito yung mga point dito eh. So sabi dito sa Philstar, no, what happens to Rodrigo Duterte's mayoral bid after ICC arrest? So kaya naman pala si Digong po gusto umuwi ng Pilipinas kasi nga po mayroon pa daw pong eleksyon. Inuuna pa yung eleksyon, di ba? So sabi dito, no, okay, basahin lang natin ha. As far as the COMELEC is concerned, he is still candidate. So, kandidato pa rin daw po si Digong. His name is on the ballot and our countrymen can vote for him. Garcia said Filipinos in an interview with reporters, di ba? The chairperson explained that under the Philippine elections law, a candidate needs a final judgment of conviction to be disqualified. Okay. Para po ma-disqualified po ang isang kandidato sa election, kailangan merong final conviction. So ano ba 'yun, no? Pag sinabi mo final conviction, ito ba yung conviction from Supreme Court? Ayun ba ibig sabihin nun? Pero ang point dito mga kababayan, wala pa pong conviction kay Digong sa ICC. Wala pa. So ngayon, kasi ang point dito, hindi pwedeng kumilos ang COMELEC nang hindi po naayon sa batas. Kaya po doon sa mga bobong mga DDS na sinasabing diktador daw po ang administrasyon po na to, kabobohan nyo yan. Kasi kung diktator po itong administrasyon po na to, dapat disqualified na po si Digong automatically.
pero sumusunod pa rin po sa batas. So malinaw mga kababayan, no, na itong si Digong po, kasali pa rin po sa eleksyon sa mayor ngayong 2025. Tapos, meron pa nakalagay dito, continue lang natin sabi pa dito, okay, can Duterte serve if elected while abroad? Di ba? So Garcia compared Duterte's situation to some previously elected barangay officials who were detained even as they won in 2023 barangay and Sangguniang Kabataan elections. Let us look the so whatsoever, no. So they were detained, they ran, won, and were proclaimed. They were still recognized as duly elected officials, Garcia said. So kung si Digong nga raw po ay mananalo po bilang mayor po sa Davao City, recognized pa rin po siya na mayor ng Davao. Di ba? This is possible according to the COMELEC chairperson because only final decision on conviction or the disqualification case can successfully stop the proclamation of one election winner. So, yun. So, actually, medyo bad news po ito. Hindi kasi, di ba, actually, pwede ako mangbola na, si Digong disqualified na, panalo na si Nograles. Pwede yun. Pero sisingilin nyo rin po ako kasi fake news po yun Di ba? So at least alam po nating lahat. At kahit po ako nagtatanong kasi ako tungkol dito So ngayon ito pa yung pinaka-importante dito. Tingnan niyo to Okay. Potential disqualification case. Dito may pag-asa tayo dito. Okay? The COMELEC chairperson emphasized that the poll body will not act independently without a formal petition. Di ba? So totoo naman, hindi kasi pwedeng mag-file ng disqualification ng COMELEC kasi hindi naman sila kandidato. Ganun po yung sistema natin So sabi dito, if someone files a disqualification petition against Duterte, COMELEC will examine its merits based on Supreme Court jurisprudence and relevant election laws. Garcia noted that the situation is more political than legal, but stressed that under Section 68, the Omnibus Election Code, disqualifying a candidate requires a final judgment of conviction. Ano naman? So, doon pa rin po tayo umauwi sa final judgment of conviction para po ma-disqualified. So, pwede, no? Tingnan kasi natin to. Kasi ang point dito mga babayan, ito po yung first time na nangyari po ito na meron pong isang tatakbong mayor na nakulong sa international court. So, maganda po itong maging jurisprudence, no? Or precedent sa mga susunod po na posibleng mangyari, no? Malay nyo, mangyari kay Sara ito, di ba? So, yung substitution, hindi yan pala obra. Kasi di pa, sabi dito, no? Possibly of substitution. On the question whether Duterte could be replaced by a substitute candidate, Garcia referenced a recent Supreme Court decision on Limay Bataan case, where the COMELEC's ruling regarding the candidate's substitution was reversed. Reversed daw po, no? Court guidelines state that substitution was only allowed until October 7 last year. So, di na pwede. With exemptions, di ba? May exemptions pa rin po, di ba? Yung substitution po, pwede pa rin po last year, hanggang October 7. Pero merong exemptions. Ano yung exemptions po na yon? Yung exemptions po, no? With exemptions made after the deadline only in the case of death and or disqualification. Kung si Digong daw po ay namatay, or na-disqualified na medyo mahabang proseso po yun, pwede pong magkaroon ng substitution. Even 24 hours ata pwede. Bago mag-election, pwede po yun. Yun nga lang, medyo parang kahit sa disqualification, mahirap pa rin po ito. So, ano mangyayari dito mga babayan? Ang malinaw dito mga streetwise, no? Unang-una, si Digong po, pwede pa rin po tumakbo bilang mayor kahit nakakulong sa ICC. Hindi siya pwede ma-disqualified kasi nga po, walang final conviction ng criminal case in any court with final conviction okay. So hindi rin pwede ang substitution kasi nga po, 'di ba? Kailangan mamatay muna si Digong o kaya ma-disqualified. So ang mangyayari pala dito, mga kababayan, pag nanalo si Digong, so hindi siya pwedeng makapag-serve bilang mayor. So ang magiging mayor dito, yung vice mayor. So, sino yung vice mayor na nangunguna sa survey? Si Baste.
Di ba? So, ayun lang po yung pinakamalinaw dito na explanation. Kasi actually, natanong ko to kay Coach doon sa Big Five collab namin. Na, oo nga, tama nga si Coach. Tama yung sinabi niya. Ayun talagang ending nito. Pwedeng disqualification na medyo malabo naman mangyari. So, ang mangyayari po dito, di ba? Pag nanalo si Digong, hindi siya makakapag-serve. Ang magiging mayor po ng Davao, si Baste. Oh. Kaya kayong mga taga Davao City, alam ko naman na kayo po ay hindi kontento kay Baste. So kayo ba, iboboto nyo pa rin po ba si Baste? Di ba? Tandaan po natin no, na yung itong what they call this, itong kaso ni Digong, kung di po siya mabibigyan ng interim, abutin po ito ng mga ilang taon. Mga maybe 3 years in minimum para po magkaroon po ng decision ang ICC. So pag-isipan nyo ito maigi. And by the way, mga kababayan, no, kung kabulukan lang naman pala pag-uusapan, ito gusto ko lang balikan to, no. So tandaan po natin, no, na ang gusto ko lang po itanong dito sa mga taga Davao, ano ba nagustuhan nyo sa mga Duterte? Di ba? Well, sinasabi ninyo na napaganda ng Duterte ang Davao. Pero alam naman po natin na naging prone din po sa kurakot ang Davao City. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Di ba? Tandaan nyo to, ito for example, ito. Si Sara Duterte nagkaroon po ng issue sa laptop. O di ba? Sa bidding ng laptop. Kung nagagawa niya na po ito bilang vice presidente, nagawa niya na rin po ito nung siya po yung mayor ng Davao. So basahin natin to, sabi dito House budget hearing on Sara Duterte's DepEd accused of rigged bidding of laptops. So merong panluloko po sa bidding. Representative Bongalon claims 1.6 billion in savings were lost due to the supposed anomalous procurement of ICT materials in 2023. Kakaupo lang po ni Sara Duterte bilang vice presidente from mayor ng Davao bilang vice presidente. Diba? The House is now comparing DepEd to submit bidding documents that could jumpstart the probe. Ang problema dito mga kababayan, ano na pa nangyari dito? Kasi po wala rin po nangyari dito sa kaso po na ni Sara, wala pa nasasampang kaso. So sana po, no? Kasi ang nangyari dito, paano nyo habulin si Sara Duterte ngayon? Nag-resign po siya sa DepEd. Di ba? At alam din po natin mga kababayan, no, nasa Davao City po, meron din po siyang ganyang klaseng mga procurement about po sa mga laptops dyan po sa DepEd ng Davao. So, ang tanong dito, matagal na ba ginagawa ni Sara ito? Baka itong kunwaring bidding ng laptops dyan po sa mga eskwelahan, baka nakuha niya pa po ito nung siya po yung mayor pa ng Davao, yung ganyang klaseng panloloko. Di ba? So, ang point dito, no? Yes, agree, di ba? Na nakontento kayo kung paano napaganda ng Duterte ang Davao City, pero wag po tayo magbulag-bulagan na naging kurakot din po ang mga Duterte. Ilang bahay meron sila? 40 real estate. Ilang bank account ang meron sila? 71 na merong 2.3 billion pesos. Lahat po yan, hindi po pwedeng malinis yan, especially nga po, meron pa silang billion of pesos of confidential fund. Diba, nung si Digong nga po yung presidente, billion 2.5 billion. Tapos ngayon, meron pang problema sa laptop, hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Diba? So, yun mga babae, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa posibleng, diba, ano ba, si Digong pa rin ba magiging mayor? Kasi, hindi, kung pagbabasahin pa natin yung survey po na lumabas, sana totoo yung survey na lamang po si Carlo Nograles. So, kayo po bang taga Davao City? Boboto niyo po ba si Carlo Nograles? O, kontento na po kayo sa mga Duterte na nakakulong? At ano po masasabi nyo nga po dito sa laptops, di ba? Na hanggang ngayon po, di pa rin po natin alam kung ano bang kasagutan dito. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po dyan sa Team Replay, syempre, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.